So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, tuturo ko sa inyo no kung paano nga ba magpadala sa LBC ngayong 2026. So kung paano yun, simulan agad natin pagkatapos ng intro na to. Ayan, ngayon guys, kapag ka nasa LBC ka na para magpadala ng item, kailangan mo lang mag-fill up ng form. Yung form na kailangan mong fill upan, ganito. Ayan, bali yan yung itsura ng form na kailangan mong fill upan. Ayan, sa part ng from, dyan mo ilalagay yung details ni sender or yung magpapadala. Kung ikaw yung magpapadala, dyan mo ilalagay yung details mo. Yung full name, address, tapos contact number. Dapat tama at kompleto. Ayan, sa part ng 2, dyan mo ilalagay yung details ni receiver or ni buyer. Ayan, dyan mo ilalagay yung full name, ayan, yung complete address kapag ka COD or cash on delivery. Kapag naman cash on pickup or COP, sa part ng complete address, dapat LBC address yung nakalagay dyan. Ayan, na kapag ka COP, LBC address dapat yung nakalagay sa part ng complete address. Ayan. Tapos after nun, yung contact number. Dapat tama at kompleto. O nga pala guys, nung nagpadala ako sa LBC, ang ginawa kong transaction ay cash on pickup or COP. Ayan, para sa akin mas safe kasi kapag ka cash on pickup. Kapag ka-cash on pick-up, ibig sabihin si receiver, kukunin niya ngayon yung parcel sa mismong LBC branch. Ayan. At bago niya makuha yung parcel sa LBC, kailangan niya munang may bayaran. Pwedeng yung shipping fee or pwedeng yung amount ng item plus shipping fee. Ganun kapag ka-cash on pick-up. Basta tandaan nyo, no, kapag ka-cash on pick-up, dapat alam nyo yung pangalan ni receiver, yung LBC address, tapos yung contact number. Yan yung mga details na kailangan yung hingin dun sa receiver or dun sa buyer nyo. Ngayon guys, no, kapag na-fill upan nyo na yung form, ibibigay nyo lang yung form dun sa LBC staff kasama nung parcel na ipapadala nyo. Mas okay na hindi pa naka-sealed yung parcel na ipapadala ninyo, no, hindi pa naka-box, kasi usually si LBC staff, chine-check niya yung item na pinapadala nyo. May instances no, na binubuksan pa talaga nila yung box, ayan, para ma-check kung ano ba yung laman ng item na ipapadala nyo. Kapag ka nabigay nyo na ngayon yung form tapos yung parcel sa LBC staff, tatanungin ka ng LBC staff kung ano bang transaction nyo. Ang sasabihin nyo lang, COP, ayan, cash on pick up. Ayan, tapos tatanungin ka nila kung ano ba yung sisingilin dun sa receiver. Ayan, depende yung sa inyo no, kung ano ba yung gusto nyo singilin dun sa receiver. Pwede yung shipping fee lang, ayan, or pwede rin namang yung amount ng item plus shipping fee. So, depende sa inyo no, kung magkano ba yung sisingilin dun sa receiver. Ako kasi usually, ang ginagawa ko, yung amount ng item, pinababayaran ko na agad doon sa buyer ko. Ayan. Tapos, yung babayaran na lang niya ay yung shipping fee. Balang ginagawa ko, LBC cash on pickup or COP, na shipping fee lang yung babayaran ni receiver. Ngayon, after nun guys, no, si LBC staff, i-check nila yung parcel na ipapadala mo. Ayan. Tapos, titimbangin. Ayan. Tapos, i-encode na nila sa system yung transaction nyo. Ayan, tapos magpiprint na sila ng waybill. Ngayon, pagkatapos nun guys, no, aayusin na ngayon ni LBC staff yung item na ipapadala nyo, no, ipapakta nila yon. Ayan, yung packaging, depende yun sa inyo kung ano bang klaseng packaging yung gagamitin nyo dun sa parcel na ipapadala nyo. Pwedeng bubble wrap, pwedeng pouch, pwedeng box. Tapos kung document naman yan, meron din silang packaging para sa mga documents. At after ipack ng LBC staff yung item na ipapadala ninyo, bibigyan kayo ngayon ng LBC staff ng receipt. Ayan, nakatunayan na kayo ay nagpadala na sa LBC. Yung receipt na ibibigay sa inyo, dapat ingatan nyo kasi andyan yung tracking number, ayan, na pwede nyo i-track via online. Ayan, sa baba ng barcode, dyan yung tracking number. Ayan, kaya dapat ingatan nyo yung receipt na ibibigay sa inyo. Ngayon, kapag ka nabigyan na kayo ng receipt, pwede nyo na ngayon bayaran yung shipping fee. Ayan, sa LBC, COP, or cash on pickup, sa part ng seller, kailangan niyang bayaran yung shipping fee. Ayan, yung babayaran yung shipping fee, marireimburse yun sa kanya or babalik sa kanya yon once na nakuha na ni receiver yung parcel niya sa LBC at binayaran niya na yung shipping fee. Ganun kapag cash on pickup. Sa part ni seller, kailangan niya munang abonohan yung shipping fee. Oo nga pala guys, no, yung shipping fee sa LBC, depende yan sa bigat ng item, sa declare value ng item, at kung gaano ba kalayo yung lugar na pagpapadalhan. Ayan, at kapag ka-remote area, usually may additional fees yan. Ayan, dyan nakadepende kung magkano ba ang shipping fee sa LBC. Usually kapag ka-kilobox mini lang, tapos malapit lang sa area nyo, yung pagpapadalhan nyo, usually 100 pesos. Ayan, kapag ka naman small kilobox yung gagamitin nyo, usually 135 pesos.
At kapag ka naka-pouch naman, usually mas mura. Yan, bali yan yung mga shipping fee sa LBC na na-encounter ko base sa experience ko nung nagpadala ako. So nga pala guys, nung nagbayad ako ng shipping fee sa LBC sa SM, ayan, via GCash yung ginawa ko. Ayan, pwede pala sa mga SM no, na branch ng LBC na magbayad ng shipping fee via GCash. Kaya kung wala kang dalang on-hand na cash kapag ka magpapadala ka sa LBC, ayan, sa mga SM na branch ng LBC, pwede magbayad via GCash. So nga pala guys, no, yung shipping fee na binayad nyo as a seller, babalik yan sa inyo no, kapag ka binayaran na ni receiver or na-receive na ni receiver yung parcel niya sa LBC. Ayan, pwede nyo yung makuha via branch collect. Ibig sabihin ng branch collect, pupunta kayo sa LBC para dun kunin yung shipping fee na binayad ni receiver. Ayan, pwede rin naman bank transfer. Ayan, ibibigay nyo lang yung bank account nyo sa LBC para automatic na mapupunta sa bank account nyo yung shipping fee na binayad ni receiver. Ayan, yung usually mga katanungan kung hinihingi ba yung ID kapag ka magpapadala, hindi naman na hinihingi. No? Base sa experience ko, wala namang ID na hinihingi sa akin. Ayan, tapos pwede ba na pangalan ng shop ang ilalagay doon sa pag-fill up ng form? Pwede naman, no, base doon sa LBC staff. Ayan, pwede naman daw yung ganon. Sa part naman ni receiver, no, yung usually na tanong, pwede bang buksan muna yung item sa LBC bago bayaran? Ayan, hindi po pwede yun, no? Kailangan bayaran nyo muna sa LBC yung amount ng shipping fee or yung amount ng item bago nyo buksan yung parcel na pinadala sa inyo. Tapos guys, no, mas maganda na picturean nyo rin yung item na pinadala nyo habang nasa LBC kayo. Ayan, para katunayan na talagang naipadala nyo na yung item. Pwede nyo rin i-send yun dun sa receiver or sa buyer nyo para meron din silang proof na kayo ay nagpadala sa LBC. Pwede magpadala sa LBC kahit hindi ka online seller. Online seller ka man o hindi, pwede magpadala sa LBC. So yun guys, no, bali ganun lang kadali magpadala sa LBC ngayong 2026. Ayan, at kung bago ka pa lang seller, no, online seller, ayan, sana nakatulong tong vlog na to sa iyo, no, para magkaroon ka ng idea kung paano mo ba ipapadala yung item mo. So yun guys, no, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan niyo itong vlog na to by subscribing to this channel kasi mag-upload pa ako ng mga ganitong klaseng video susunod para rin sa atin. So ganito lang muna, ingat kayo palagi and peace out.